You open your Bible, please, if you have your Bible with you, in the book of Galatians. Pasko ngayon, bakit Galatians yung text natin? Hindi ba? Huwag ko kayong mag-alala. Go to chapter 4. Andiyan na kayo? We have two verses. The Bible says, shall we all stand up please to give honor in reading the word of the Lord? Follow me silently. But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law. Verse 5, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Shall we pray? O Diyos naming banal na makapangyarihan sa lahat, Diyos na siyang dahilan ng aming pong pagtitipon tuwing araw po ng pananambahan, maaari po ba, Panginoon namin, kami po ay kahabagan ninyo sa dakong ito. Pakitulungan ninyo kami na ang inyo pong mga salita ay mangusap sa amin po ng personal sa pangunguna ng inyo pong banal na Espiritu. Pagpalain ninyo, Panginoon, ang pagsambang inihahandog po namin sa inyo ngayong umaga. Lingapin ninyo ang aming puso. Anuman pong karumihan ang nakikita ninyo, O Diyos, humihingi kami ng tawad sa inyo sa lahat ng aming mga kasalanan. At kung sino man po sa amin ngayong umaga na naririto, ay wala pang katiyakan ng kanyang kaligtasan ng kaluluwa sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo lamang, na siyang grasya ninyo. Panginoon, tulungan po ninyo siya na mapag-unawa niya na kailangan niyang maligtas sa pananampalataya kay Jesus. Panginoon, pagpalain ninyo ang mga oras na lilipas at tulungan po ninyo kaming lahat na makalapit kami sa trono ng inyong biyaya. Ako po na mangangaral na instrumento lamang po ninyo. Maaari po ba kayo ang maglagay ng inyong mga pangungusap sa aking mga labi upang buong kapakumbabaan na maihahayag ko po ito na walang ibang maitatanghal kung hindi kayo lamang at ang aming pong Panginoong Jesus. O aming Diyos, purihin kayo sa pananambahang ito. Ito po ay hinihiling namin sa panalangin sa pangalan lamang ng Panginoong Jesus. Amen. Makakaupo na po ang lahat. Paalala po, iwasan po natin ang tumayo-tayo o magtayo-tayo. Okay, I think the time is enough for us to prepare yung pong oras kanina na atin pong ginugol sa naiihi tayo o ano man yung ating gustong gawin, nauuhaw tayo, siguro naman nagawa na natin yan kanina. Okay? So huwag nating hayaan na makakuha tayo ng atensyon ng iba. Please. Okay? Iwasan natin po ang tumayo. Alright. Now, the title of the message this morning is The True Meaning of Christmas. Ano ba talaga ang kahulugan ng Pasko? Ano ba ang Pasko sa iyo? Tanungin mo yung sarili mo. Ano ba ang pagkaunawa mo sa Pasko? Ito ba ay Pasko ng regalo? Kasi maraming mga tao ngayon, they were just excited about Christmas
Kasi ang nakatatanaw nila yung regalo, yung gifts. Sana hindi tayo ganon. They were just excited about Christmas because during Christmas time, okay, marami yung nagsasaya. So yung tao nakafocus sa kasiyahan na hindi niya naman naiintindihan kung ano ba talaga yung dapat niyang ipagsaya. Tama ba? Kung minsan naman, ang nakafocus ang tao doon sa yung bang pagpunta mo sa mall, maraming mabibili. Okay, kaya ang nangyayari ngayon, ang Pasko ay nagiging negosyo. Kaya kung makikita ninyo, mapapakinggan ninyo sa mga nagninegosyo, kumusta po ang Pasko ngayon, 2026, yung mga nagtitita, ay mas mahina ho ngayon compare doon sa 2024. Hindi kagaya noon, kasi noon ang dami naming benta. So, Christmas became, nagiging commercial. Okay? So, maraming mga pag-unawa ang tao tungkol sa Pasko. Okay? Pero mamaya, titignan po natin what Christmas is really all about. Hindi po masama kasi dito po natin kukunin. I'm not against all of that. Actually, ang dami nga nating ipinamigay na regalo nung Pasko. Tama ba? And the church spent a lot of money with that. But we don't care because we want to celebrate. Why? We know the true meaning of Christmas. Okay? Now, ngayong pong umaga na ito, I want to share something. And some of this ay kinuha ko po sa mga research. Naghanap po ako ng ilang mga materials. Hindi naman lahat. Kung hindi, kumuha po ako ng mga background, mga history. Kasi alam kong hindi nyo nagagawin yan eh. So gagawin ko na yan para sa inyo. Okay? So yung pong aking mababaw na pag-unawa, pagpasensyahan nyo na po. Ito lang po ang aking nakayanan. Okay? The true meaning of Christmas. And dito natin kukunin sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatia. The truth is, Christmas is a holiday na kung saan ang orihinal na kahulugan nito ay nailibing na. Nailibing na sa mga layers of traditions sa panahon po natin ngayon. Okay? Na kung saan itong mga tradisyon na ito, wala po itong kaugnayan sa orihinal na intensyon ng holiday na ito. Okay? Now, kung makikita ninyo, merong mga Christmas tree. Ang pinagmulan po niyan ay doon sa Europe. Doon sa Europe, during the time, I think that is 1400, they started to celebrate light and birth. Okay? And I copied some research tungkol po diyan sa pangyayari po na yan. Nabasa ko doon sa istorya na sineselebrate nila ito. At kung ating titignan, ang sabi nila, ito raw celebration na ito ay ginagawa na nila before the birth. Centuries ginagawa nila ito before the birth of the Savior. Okay? So mamaya pupuntahan po natin yan. Ang sabi ko kanina, marami po ang naitaklob na sa tunay na kahulugan ng Pasko na kung saan nawawala na yung tunay na intensyon ng Kapaskuhan. So, tignan natin yung mga paghahanda na ginagawa ng tao na siyang
ang nagiging dahilan nila yung Pasko, na hindi naman nila ginagawa noong mga nakaraang buwan. Di ba? Unang-una, Christmas tree. Siyempre naman, Pastor, alam nga namang March, magki-Christmas tree ka sa bahay. Okay? So, ito titignan natin, yung Christmas tree, at yun ay, pag naglagay ng Christmas tree, pinapaikutan niya ng ilaw, okay, na yung ilaw na yun ay nakakasugat, hindi ba? Christmas light, sharp object yan eh. Okay? At pag binuksan mo, ay nakakatuwa pa. Ting, 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 ting. Kami may Christmas tree sa bahay eh. Okay? Pero hindi nagbubukas kasi walang tao. Okay? Yung iba naman, nagsasabit ng medyas na malaki. Ito yung kinagisnan ko eh. Pero ngayon hindi ko na ginagawa yan. Sasabit ng medyas, pagkatapos lalagyan ng laman na kung saan, ang plano naman talaga nun, yung laman na yon sila rin naman ang kakain eh. Tama ba? Lalagyan ng sort of candies, cookies, or whatever. Pagdating na nung Kapaskuhan na yon, pagkainan na, kinukuha na yung mga, di ba? Kinakain na rin ng mga bata. Okay? Yung iba naman, at ito'y palagi ginagawa natin sa karamihan. We cook food more than we can eat. Tama? Luluto tayo ng marami, and we eat more than we can digest. Hello? Kaya tama yung sabi nila, pagkatapos ng holiday, marami may sakit. Kami ho'y nagsimula na ng kainan doon sa camp. Kasi buffet eh. Yung kainan po doon. Kain ka ng kain. Ako ho kumbaga, itong edad ko na to, medyo nagko-control na ako sa kain eh. Pero pag hinihahin sa amin yung pagkain doon, kasi Amerikanong nagluluto. So, kailangan ubusin mo kasi nakatingin yung Amerikano, nakaganyan eh. Pag hindi mo inubos, pagagalitan ka eh. So, kain kami ng kain. So, ganito ang nangyayari pagka Pasko. Kumakain tayo ng kuminsan ay hirap na tunawin ng ating katawan. Hindi ba? And many people were spending, buying gifts that in a few months, nalilimutan na ng mga pinagbigyan mo. Are you with me? Isang linggo lang yan. Kuminsan, nalimutan niya na yung mga regalo na yan. Now, sabi ko nga kanina, I have nothing against all these traditions. But it is much better for us that we understand what really Christmas is all about. Okay? Walang problema. Hindi naman tayo nagkakasala kung nagbibigayan tayo ng regalo. Maganda nga yun eh. Nababawasan yung pagkamakasarili natin. Pero mas maganda na kapag gumagawa tayo nito, ay naiintindihan natin, ano ba talaga ang Pasko? Kasi yun yung mas masarap mag-celebrate. Mas masarap kumakain ka na naiintindihan mo, what is Christmas really all about? Okay? Now, kapag binuksan po natin ang salita po ng Diyos, makikita natin dito that Christmas has less to do with this holiday tradition. Wala pong kaugnayan, ang Pasko sa mga tradisyon na ginagawa po natin. But Christmas is more about heavenly truth. Nauunawaan ba? So, kaya sabi ko kanina, pagdating ng Pasko, medyo itama natin yung ating focus. Not on the gifts, not on the tradition, but on the
or what Christmas is. First of all, notice in the passage that Christmas is all about a sovereign plan of God. Uulitin ko, dapat maiintindihan natin na ang Pasko ay tungkol sa soberanong plano ng Diyos. That as we celebrate Christmas, okay, we are reminded the sovereign plan of God. Yan po dapat ang napapaalala sa atin. Yung ang Panginoon ay, ang Diyos ay nagplano ng isang soberanong plano. Christmas is about a sovereign plan of God. And I copied an article about the history of Christmas. Ito yung sinasabi ko kanina. Pakinggan po ninyo ang kasaysayan ng Pasko. In an article about an ancient root of Christmas, kasi ang totoo, hindi naman natin, inaani na lang natin ito eh. Hindi ba? Hindi natin, saan ba ito nanggaling? Okay, alam nyo, marami tayong mga practices or sometimes religious practices na hindi natin alam kung saan galing. Tama ba? Maski na noong ikaw ay hindi pa naboborn again, doon sa grupo na pinagmulan natin, we have so many. Tama ba? Kaya nga, palagi kong sinasabi sa atin, mga magulang, bantayan natin yung mga ipinakikita natin sa mga anak natin. Kasi kung ano yung nakikita nila, yan din yung kinagagawian nila. Nakukuha ba? Yan yun eh. So ganun din, doon sa ating paniniwala, kung minsan may mga paniniwala tayo na hindi naman natin alam kung saan ito nanggaling. Okay? Noon, meron tayong paniniwala na kapag dadaan tayo sa simbahan, nag-aantanda tayo. Okay? Parang di kayo galing dun, ha? Okay? Sabi ko nga, saan galing yun? Hindi ko alam. Hindi ba? Kasi delikado yan eh. Gumagawa ka ng isang bagay na hindi mo alam. Okay? Ganito yung ating pinag-uusapan. And I copied this. Christmas. Saan ba ito galing? In an article about an ancient root of Christmas, the opening paragraph said this. Tingnan ninyo. Centuries before the arrival of the man called Jesus, early Europeans sa Europe, particularly the Germans, celebrated light and birth in the darkness days of winter. Hanggang doon lang. So, yung history ng Pasko. Okay, may mga Germans doon sa Europe, may mga Europeans na doon sa kanilang dark winter, they were celebrating light. Siguro, ang daming light, di ba? Nakikita ba ninyo, yung pag may concert, nagse-celebrate yung light, yung mga taong sasaya nila, hindi ba? Anong binubuksan nila? Yung kanilang cellphone. Di ba? Ginaganyan-ganyan nila yung bukas na cellphone. They were celebrating. Kaya makita mo, ang ilaw, ang dami. Doon sa nanonood, I'm just using this as illustration, hindi ko sinabing manood kayo ng concert. Okay? Gusto ko makita rito yung bang ang dami ng ilaw, nagtutwinkle na ganon. The same thing happens here. In the darkness of the winter, itong mga Europeans,
Hindi ko alam kung anong light ito. Maaring nagkandila, okay? O maaring ilaw na maliit, okay? O maaring siguro doon lang galing yung patay sindi. Tama ba? At they were also celebrating birth. Okay, I don't know how they celebrate it, kung anong birth ito. Siguro, birth ng child sa tuwing manganganak, may manganganak, o pag may nanganak. They were celebrating it. Okay? May nag-comment, and I copied this. Sabi ron, centuries before the arrival of the man called Jesus, the early Europeans celebrated light and birth in the darkest days of winter. And merong nag-comment. Ang sabi niya, though the article was yet another attempt to celebrate Christ from Christmas, there's a point. Tama? Kasi naka-celebrate doon sa ilaw. Beforehand pa lang, nagse-celebrate na kami ng ganyan. Sabi nung comment, though the article was yet another attempt to celebrate Christ from Christmas, there is some truth to the fact that Christmas existed before Bethlehem birth. So, doon tumama sila. Before the birth of Christ, we are also celebrating it. Nakukuha ba? So, ano yung katotohanan? Na ang Pasko already existed before the birth of Jesus Christ. Amen. Now, here in our text, notice that the Apostle Paul states or says or indicate that Christmas was part of God's sovereign plan before Mary gave birth to Jesus Christ. Ang Pasko ay bahagi lamang. Tandaan ninyo. Okay? Ang Pasko ay bahagi lamang ng soberanong plano ng Diyos sa sangkatauhan. Okay? Uulitin ko. Ang Pasko ay bahagi lamang ng soberanong plano ng Diyos sa sangkatauhan bago pa isilang ni Maria si Jesus. Now again, let us go to our text. Ang sabi dito ni Apostol Pablo, ano yung puntos natin? Christmas is about a sovereign plan of God. Okay? Before the birth of Christ, there was already a sovereign plan. Tama? Kaya kahit hindi December 25, kapag nauunawaan ninyo, nasa live streaming, dito sa simbahan, kapag nauunawaan natin ang Pasko, we are always celebrating. Tama, kasi kung minsan, pagkatapos ng Pasko, maraming tao malungkot. And this is a reality. Maraming tao malungkot. Bakit? Ang daming may utang. Yung iba naman, madaming may sakit. Nakaka-relate ba kayo? Ay, katotohanan, pinag-uusapan natin dito. Pagpunta mo sa ospital, hindi ka ma-admit. Bakit? Puno eh. At sa survey, yan po ang lumalabas. Tama? Sa dami ng kainan, maraming may sakit. Sa dami ng inuman, maraming may sakit. Tama? Kaya gusto mong magkasakit, kumain ka ng kumain. Mag-inom ka ng mag-inom. Sige. Isang araw makikita mo, tama pala ang salita ng Diyos. Are you with me?
Pastor naman, ba't ka naman napunta doon? Yun talaga yun eh. Okay, now, let's go to our text. Ang sabi ng text natin, but when the fullness of the time was come, God sent forth His Son. Now, I want us to consider this phrase. Ito pong mga talata po na ito. At tignan natin ang ilang mga bagay about the sovereign plan of God. Bakit sinasabi natin na ang Pasko ay patungkol sa soberanong plano ng Diyos? Okay? Now, unang-una, masasabi natin dito na sa kapanganakan ng ating pong Panginoong Hesukristo, dito po, sa soberanong plano ng Diyos na ito, muna po, medyo mali yung aking type. Okay. So in this passage, we can see that in the birth of the Lord Jesus Christ, it is the sovereign plan of God. Huwag tandaan po natin. Dito po sa kapanganakan ng ating pong Panginoong Jesucristo, the will of God is ruling in history. Gusto ko pong pansinin natin yan. Yung kalooban ng Diyos, ito ang naghahari sa kasaysayan. We are all part of history. Okay? And we are responsible of creating our history. And as we create our history, we are just responding to the sovereign plan of God. Because God is the writer of history. Andiyan ka ba? Okay? Now, look again, verse 4. Ang sabi doon sa mga talata, bakit ko sinabi na ang kalooban ng Diyos ang siyang nagaganap o naghahari sa kasaysayan? Okay, ang sabi ng verse 4, when the fullness of time had come. Okay, sa Tagalog yan. Okay, nang dumating na ang takdang panahon. Nakuha. Nang dumating na ang takdang panahon. Pag tinignan ninyo yan, ibig sabihin meron nang naganap noon. Dumating na lang yung takdang panahon. Are you with me? So, literally, it means, ang sabi po nung Strong, when the time had been filled up. Okay, ang panahon ay, yung bang dumating na, yung bang eksaktong panahon ng Diyos. Now, ang indikasyon po sa mga talatang ito ay ganito. In the pre-creation, or before the creation, when there was nothing but God alone. Naiintindihan ba? Ang sinasabi ko dito, bago pa magkaroon ng nilikha. Wala pang anumang bagay na nilikha. Wala ka pa. Okay? Na kung saan ang Diyos lamang ang naroroon. Okay? Siya na makapangyarihan sa lahat ay nagplano na on a particular night, okay? After 1,000 years of human history, His Son would be what? Born into this world. Nauunawaan mo ba yung Pasko na yan? So, ulitin ko. Tatagalugin natin. Okay? Bago pa magkaroon ng nilikha. Kasi ang sabi doon, in the fullness of time has come. So, merong pinanggalingan. Naiintindihan? Kasi, noon na lamang dumating yung takdang panahon. So, meron nang pinlano ang Diyos. Kaya ang sabi natin, ang Pasko ay soberanong plano ng Panginoon.
At dahil meron siyang soberanong plano, okay, yung kanyang kalooban ay hindi pwedeng mabali. Tama? Yung kanyang kalooban ang siyang maghahari. So when we talk about the birth of Jesus Christ, it was already planned before creation. Wala pang anuman, ang Diyos lang. Siya ay may plano na isang araw, after 1,000 of years ang lumipas, after the creation, kasi ang beginning ay nagsimula sa creation. Tama? So, pagkatapos ng lahat ng yan, libo-libong taon na ang dumaan sa ating human history, alam niya at pinlano niya na ang kanyang anak ay ipapanganak sa daigdig na ito. Alam niyo, madalas iniisip ng tao na ang Diyos na nasa langit ay nagre-react lamang sa bawat pangyayari na nangyayari sa daigdig na ito. Mali. Okay, kasi iniisip natin, ganyan, hindi ba? Maring ikaw, ganyan ang iniisip mo. Na ang Diyos, ang reaction niya based on what is happening on this earth. Nauunawaan ba yung sinasabi ko? Okay? Hindi po. Kasi ang Diyos, meron ng pinlano sa daigdig na ito. Hindi na yan mababago. And because He is God, He knows everything what will happen. Okay? Huwag ninyo akong tatanungin ng pilosopong tanong dyan, hindi ko kayo masasagot. Tama? Meron na siyang plano. Alam niya na kung ano ang magaganap sa daigdig na ito. Kaya, alisin natin sa isip natin na ang Diyos ay nagre-respond lamang sa mga bagay na nagaganap sa daigdig na ito. No. Hindi pa nagaganap yan, alam na ng Diyos. Tama? Sapagkat ang katotohanan, tandaan po natin, ang Diyos po ay may ginawa ng kasaysayan. Kaya sabi ko kanina, nakabase na lamang sa atin kung paano tayo tumutugon sa kasaysayang ginawa ng Diyos sa daigdig na ito. Ang tanong ko, paano ka gumagawa ng sarili mong history? When I say you're creating your history, it is on how you respond to the history that God has already planned. Are you with me? Meron ng pinlano ang Diyos eh. So tayo naman, yung mga ginagawa natin, ito naman yung ginagawa nating history sa buhay natin. Tama? At meron tayong iba-ibang paggawa ng history bilang pagtugon doon sa ginawang history ng Panginoon. Nakukuha. Ang tanong ko, anong history ang ginagawa mo sa buhay mo? Anong kasaysayan ang ginagawa mong kasaysayan bilang pagtugon sa kasaysayang ginawa na ng Diyos? Anong ginawa mo kahapon? Anong ginawa mo nung birthday mo? Sagot. Because you're making your own history. Tama? Merong gusto ang Diyos na pagtugon natin dun sa history na ginawa niya. Pero sometimes, yung pagtugon natin, sablay dun sa nais ng Panginoon. Are you with me?
So kung ating itong iisipin, okay, maging sa paggawa natin ng history about celebrating Christmas, maiaangkop natin doon sa soberanong plano ng Diyos. Tama ba? Someone wrote, sabi ng sumulat, and I copied, history is, after all, His story. Tama ba? Ang history daw, na ginawa, istorya niya ito eh. Kaya dapat sa buhay natin na ito, paano natin ito gamitin, dapat nakaangkla doon sa istorya ng Diyos sa atin. Nakukuha? Na huwag tayong gumawa ng istorya natin na hindi angkop doon sa istorya ng Diyos. Amen? So if we have this idea that history is God's history, magiging aware tayo sa bawat gagawin natin. Magiging aware tayo sa pagpili, magiging aware tayo sa ating pananalita, magiging aware tayo sa ating pagkilos o ano pa mang gagawin natin. Magiging aware tayo, ito ba talaga ang plano ng Diyos sa akin? Pupunta ako sa lugar na ito, puro kasalanan yung nanon, pupunta ka ron. Ito ba yung plano ng Diyos? Ama? And so, makikita natin, go back to our text, that before Adam, okay, sino ba si Adan? Siya yung unang tao. Hindi ba, na finorm ng Panginoon mula sa alabok. So dito sa mga talata po na ito, makikita natin that before Adam, the first man who was formed from the dust, okay, God already knew that one day He would send forth His only Son in the form of a man. Alam na ng Diyos, in the fullness of time, okay, na isusugo niya ang kanyang anak. Are you with me? Not in any form, but in a form of a man. Tao ang kanyang gagamitin. So meaning, makinig, God already set the date. December 25 ba talaga, Pastor? Okay? Hindi ko alam. Okay, kasi wala naman sinabing December 25. O may mga nag-aral, siguro, makikita nila yan. Hindi ko na yan tinrace. Bahala na kayo kung December 25. Kung paano nalaman mo, February 3 pala. Hindi ba? Bahala ka, mag-celebrate ka ng February 3, magbigay ka ng regalo. So, okay lang, Sa February 3, bigyan mo ako ng regalo, it's okay. Amen? So, God already set the date of the first Christmas. Tama? Before the first day of history. May petsa na sa Panginoon. Bago pa magsimula yung kasaysayan. Ano yun? Saan ba nagsimula yung kasaysayan? In the beginning, God created the heavens and the earth. Okay? Nung dumating na yung petsa na yon, kailan? Hindi ko alam. Ang Diyos ang nakakaalam. Nung dumating yung date na yon, sabi ron, in the fullness of time has come, God sent forth His Son.
Bakit hindi January? Bakit hindi March? Nakikialam ka pa sa Diyos. Meron siyang takdang panahon. Tama? So, in the fullness of time, Jesus, our Savior, was born. Ipinanganak siya. And so, when we consider the sovereign plan of God in the birth of Jesus, okay, makikita natin yung bang kamanghamanghang kahulugan ng Pasko. Ang Pasko pala, hindi lang December 25. Tama, yung ibang mga bata, nagpapakabait sila kasi Pasko. Naalala ko noon, nung kami po yung mga unbeliever pa. Sabing gano'n, magpakabait kayo, ha? Kasi hindi kayo dadalawin ni Santa Claus. Kasi si Santa Claus, para sa mga mababait na bata lamang yan. Okay? Kaya ako naman, talagang ingat na ingat ako. Palamura ako noon eh. Hindi ako nagbumura talaga. Hinipigil ko. Wala naman Santa Claus na dumating. Okay? So kapag naiintindihan natin na ang Pasko pala ay hindi lamang December 25, plano pala ito ng Diyos bago pa ipanganak si Jesus. Tama ba? Nakaplano na. Kaya nga, yung history ng kasaysayan, base sa plano ng Panginoon, yun yung naghahari. Are you there? Depende na lang sa atin kung paano mo tutugunan yun. Yung pinlano ng Panginoon na yun, nakasaysayan, para sa kanyang anak, mamaya, dadaanan po natin yan, ay hindi na yan magbabago. Tama ba? Kaya nga, yung pong mga nangyari dito sa Old Testament, it is based on what the plan of God is. Bakit si David ang naghari? Hindi po aksidente yun. Nakaplano yun sa Panginoon. Tapos na. Yung aklat ay tapos na. Ang tao na lamang ang gumaganap. Paano niya tinutugunan? Kaya ang tanong ko kanina, di ba? Mahalagang tanong yun eh. Paano ka tumutugon sa magandang plano ng Diyos? Okay? Hindi lamang po makikita natin na ang kalooban ng Diyos ang naghahari sa kasaysayan. Kung hindi, makikita rin natin na part of the sovereign plan of God is not just His will ruling in history, but also His wisdom, or the wisdom of God, is revealed in history. Yung karunungan ng Diyos ay nahayag sa kasaysayan. Now look again verse 4. Ano sabi nung talata? But when the fullness of time was come. So this phrase reveals that the time of Christ's birth was exactly the right time for that momentous event or the birth of Christ. So, pansinin niyo, when the fullness of the time was come. So, ibig sabihin, okay, yung pong kapanganakan ng Panginoon ay ang eksaktong tamang panahon para doon sa isang makahulugan at napaka-espesyal na event na yon na nangyari. Mahigit 2,000 taon na ang nakararaan. Now, one writer said, and I copied. Now listen, para maintindihan po natin ito. Kasi yung iba po dito ay talagang na-amaze din ako. Okay? Now, sabi, the first Christmas was perfectly timed. Alright? In other words, the world was perfectly framed.
Okay, ang mundo na ito ay perpektong, kumbaga, frame. Alam niyo ba yung frame? Kumbaga, kagaya ng picture, may frame. Hindi ba? This word was perfectly framed. Alright? For the advent of the Savior. So kung tinitignan ko ito, ang lahat ng kasaysayan na ito, okay, ay perfectly framed sa pagdating ng Panginoon. There is no other reason. God perfectly framed and He make history before the pre-creation, everything. It is prepared for the coming of our Savior. Are you with me? So, sabi ron, was perfectly framed for the advent of our Savior and the expansion of the gospel. Okay, ito yung pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Now, scholars said, and I consider this, tatlong bagay, politically, culturally, and spiritually. Okay? Nawa, magkaroon tayo ng konting idea. Yung panahon noon, the history, at kung paano tayo relate ngayon. Tandaan ninyo, the purpose of the birth that was planned before pre-creation, na kung saan ang kalooban ng Diyos ang siyang maghahari. Okay? At ano pa, yung karunungan ng Panginoon ay mahayag. Okay, the birth of Christ. Sabi ng scholar, politically, okay, when we say politically, it is, yung mga nag-rule, hindi ba? Tama ba? Mga politiko, ayan, sila yun eh. Sila yung nagko-command. Now, politically, Rome ang naghahari noon. Rome's rule had united much of the world. Politically. Rome's rule was united much of the world and connected it through a complex and developed system of road. So nung naghari ang Roma, okay, nagkaroon ng isang malaking pagkakaisa. Okay? Sila yung nag-construct ng mga buildings, sila yung gumawa ng mga roads. Okay? Kaya nagkaroon ng ugnayan kasi may kalsada na. Hindi ba? Kita ninyo dito sa atin, yung mga remote barangay. Okay? Pag walang daan, ang hirap nilang makapag-communicate doon sa city. No, kailangan pa magkaroon sila ng daan para mabilis yung communication. And this is what Rome did during that time. Naggawa sila ng mga complex, okay, mga buildings, okay, naggawa sila ng mga daan, na kung saan ito naman ang naging sanhi para na maging mabilis. At dahil dito, okay, the Apostle Paul would take us, the very road the Apostle Paul would take as they preached the gospel throughout the empire. Ito naman yung naging sanhi. Si Apostol Pablo, nakapunta siya doon, naging mas madali sa kanya para ipahayag ang Ebanghelyo. So may magandang nangyari politically. Okay, kaya sabi natin kanina, this world is framed, for the coming of our Savior, and wag nating kalilimutan, the expansion of the gospel. Okay? Now, politically, may magandang nangyari doon sa ginawa ng Roma. Now, culturally, the world was closer than ever before, sabi nung scholars. Thanks to the exploit of Alexander the Great. Now, naririnig ninyo si Alexander the Great. Okay, he was the king of the Macedon, the undefeated king during that time. Alright?
Now, culturally, sabi ron, thanks to the exploit of Alexander the Great, isang mahigpit na hari, isang makapangyarihang hari. Siya yung hari ng Macedonia. Okay? He had infused the world he conquered with Greek culture. Okay? Inimpluwensyahan niya. Since nagkaisa, na-conquer niya lahat yon at inimpluwensyahan niya ng Greek culture. And more importantly, the Greek language. So nagkaroon ng, kumbaga, magkakaibang lingwahe, inimpluwensya lahat ng Greek language. So ibig sabihin, nagkakaintindihan na. Are you with me? The language in which the New Testament would be written. Okay? Culturally. Itong nangyari. Nagkaroon ng unity. Okay? Nagkaroon ng bagamat na-conquer, inumpluensyahan, pero yung palang pangyayari na yon, may magandang plano. Magkakaintindihan pala. Kaya, yung New Testament na isulat sa Greek. So, kung yung New Testament na isulat sa Greek, bawat isa sa kanila, naiintindihan nila ito. Nakukuha. Okay? Now, spiritually, spiritually, the Jewish people, though under Roman rule during that time, were back in Jerusalem. Kasi, naalis sila doon, hindi ba? Muli nabalik sila sa Jerusalem and were allowed to worship the one true God. Ito yung mga magagandang nangyari. May pangit, pero yung plano ng Diyos talaga, yun yung nagaganap Soberadong plano ng Panginoon. Tama? Kaya pag may pangit na nangyayari sa buhay mo, okay? Huwag mong sisihin ng Diyos kasi hindi plano ng Diyos ang pangit sa buhay mo. Ang sisihin mo, sarili mo. Because it is on how you respond to the good plan of God. Nakukuha? Okay, so spiritually, the Jewish people, though under Roman rule, were back in Jerusalem and were allowed to worship the one true God. This has brought about a sort of revival and an expectation of the Messiah. Doon pa rin sa darating na tagapagligtas. Itong mga Jew na ito, na naitaboy sila doon sa kanilang bayan, nung naghari si Alexander the Great, nagkaroon ng unity, nagkaintindihan sila, nagkaroon na isulat yung Ebanghelyo. Ito naman yung time spiritually na itong mga Hudyo, nabalik sila doon sa Jerusalem at nabigyan na naman sila ng pagkakataong sumamba sila sa totoo at tunay na Diyos. Tama ba? So, dahil doon, nagkaroon ng revival at nabuhay na naman yung expectation na mayroong darating na Mesiyas. Nakukuha ba? Sorry. So, kung atin pong babalikan yung panahon at yung lugar na kung saan pinanganak ang Panginoon. Kung titignan yan, we can see dito yung pong providensya ng Diyos. Tama? At makikita natin din dito yung karunungan ng Panginoon. Okay, madalas naririnig ninyo yung providence. What is providence? Providence means prepared beforehand. Okay, ang Diyos, bago pa, meron na siyang inihanda. Okay, so kung titignan natin yung birth of Christ, itong passage na ito, at tatanawin natin yung kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Okay? Lalo na ngayon, marami nagse-celebrate ng Pasko. Balik tanaw ka. Makikita mo
na ang Pasko hindi lamang tuwing December 25. Makikita mo na wala ka pa, may plano na ang Diyos na isang araw ipapanganak si Jesus sa takdang panahong gusto ng Panginoon. Naku ha? At makikita mo na ang Diyos, siya ang marunong, hindi tayo. Nakaantok ba? Hello? Di ba? Very amazing. Very in detail ang soberanong plano ng Diyos sa atin. It is all about the Savior. History is all about the Savior, Jesus Christ. That in the fullness of time, He will come. And He come. And He is coming back. He already come. He already came. Amen? And there is a second coming. He is coming back. Darating siya uli. So, during that time, alam nyo, yung pong unang simbahan, ay nag-grow. Nag-grow, lumaganap ang Ebanghelyo dahil sa kultura, politikal, at sa pangyayaring espiritual na ito. Alam niyo, the truth is, all the government of this world were making many plans, to save this world. Sa Amerika, maraming plano para i-save yung, may sarili silang pananaw sa mundo na ito. Ito ang gawin natin para mas umigi. Dito sa Pilipinas, may mga plano din para i-save yung mga nangyayaring ito. Meaning, in short, to save this world. Ngayon, may bomba. May bombahan doon sa Thailand. Binobomba yung Cambodia. According to Brother Elvis, may mga naiwanan pa doon na kasi galing sila ron galing sila ng Cambodia, yung mga Thai, binobomba nila, yung Cambodia ngayon, ang laki-laki ng Cambodia compared to Thailand. May gerang nangyayari. Bakit? Siguro may mga plano sila para paigihin itong mundo na ito. Are you with me? Pero, tandaan natin palagi na ang soberanong Diyos ng sansinukob na ito ay nagplano na bago pa yung mga plano nila. Nagplano na ang Panginoon para iligtas ang buong sansinukob na ito bago pa ang nilikha. Tama ba? And that plan is the reason why we celebrate Christmas. Amen? Hindi nila save ang daigdig na ito. Ang Diyos lamang. Yung plano niya ang siyang magaganap. Now, again, una, na nakita natin that Christmas is all about the sovereign plan of God. And in the sovereign plan, His will be ruled in history. And in the sovereign plan, His wisdom is revealed in this history. Amen? Naipanganak ang Panginoong Hesukristo.
Pangalawa, isang gusto kong mapansin natin. That Christmas is not just about the sovereign plan of God. Gusto ko rin makita natin yung pong supernatural process. Okay? Sa pagkakaroon ng Pasko o supernatural process of the birth of Jesus Christ. Again, let us look on our text. Why we say supernatural process. The Bible says, "But when the fullness of time was come, God sent forth," now notice that phrase, "God sent forth His Son, made of a woman, made under the law." So notice the phrase again, made of a woman, made under the law. So with this statement, okay, pinapaalalahanan po tayo na ang tunay na kahulugan ng Pasko centers on a miraculous supernatural event. Uulitin ko. Dito po, sa sulat na ito ni Apostol Pablo, made of a woman, made under the law. Okay, ipinapaalala po sa atin na ang Pasko ay nakasentro sa isang himalang kasaysayan, a supernatural event, a super miraculous event, and that is the birth of the Son of God. Nandiyan ka ba? No, tignan mo, isipin mo. Kapanganakan ng anak ng Diyos. Why I say supernatural process? Ang sabi ron, made of a woman. May binanggit bang men? Wala. Tama? Made under the law. Pastor, ano ba ang ibig sabihin niyang made under the law? He is made of a woman, made under the law. Made under the law means, nung siya ay ipanganak ng babae, yung pangalawang made, siya rin ay magiging katulad ng tao na magpapasakop sa batas. He is not excused. Kasi yung mga tao, meron silang batas na sinusunod. Ganun din siya. When we say, he is made under the law, siya rin ay nagpailalim sa batas. That is the meaning of that. Okay, isipin mo yan. Kaya sabi ko nga, a miraculous event. Made of a woman, hindi po kasama dyan ang lalaki. Tama, there are many miraculous events in the Bible. May natatandaan ba kayo dyan? Can you name some? The birth of Isaac. It is a miraculous event. Miraculous birth. Bakit? Kanino bang anak si Isaac? Oh, yun. Kala ko mali ako eh. Ilang taon na ba si Abraham? Di ba? 100. Si Sarah? 90. Pero nanganak. Kaya, nung sinabi nung anghel kay Sarah, ikaw ay manganganak. Anong sabi niya? Ito yung message kahapon. Tinatawanan niya yung kapangyarihan ng Panginoon. Tanda ko na.
mga anak pa ako. Tapos Sister Julian, ay, nagtuturo. Walang imposible, di ba? Pero tignan ninyo, matanda na eh. Siya mismo, hindi siya makapaniwalang manganganak pa siya. Kasi yung sabi ni Abraham, patay na ang bahay bata niyan eh. It is a miraculous event. The birth of, who is the son of Zechariah? The birth of John the Baptist. Di ba? Yun ay baog eh. Matanda na. Yung kanyang nanay. Pero nanganak pa rin. Are you with me? The birth of Samuel. Si Hannah, na kanyang nanay. Hindi nagkakaanak. That is a miraculous event, a miraculous birth. Pero, sa lahat ng miraculous birth na yon, merong in common. It is between man and a woman. No, naintindihan ba natin yan? Pero ang kapanganakan ng Panginoong Jesus, it is a supernatural process. Tama. Walang involved na lalaki. Are you with me? So it is supernatural because of who is involved. Tama ba? Ang sabi ni Pablo, God sent forth His Son. Bakit may Pasko? Because of God. Tama? Kaya nga sabi ko, pag may Pasko, huwag nating i-focus ang isip natin sa mga masasayang bagay na ito. Huwag tayong mag-concentrate sa reunion ng pamilya. Bagamat maganda yan. We, our family, nag-schedule na kami ng reunion namin. But we know the reason why we are having a reunion this Christmas. It is because of God. Amen. The birth of Christ is a supernatural process. We must understand who is involved in this Christmas. Maunawaan natin, sino ba ang involved sa Kapaskuhan ito? Sino ba ang involved sa isinaselebrate ng tao na kapanganakan? It is God. Diyos. Tama? So maraming kapanganakan. Trillions ang naipapanganak sa daigdig na ito. Pero walang katulad ang kapanganakan ng Panginoon. Isang babae. Okay? Walang intervention ng lalaki. It is a supernatural process because of who is involved. It involves God. So the praise, ang sabi ng Strong, literally means that God sent out from Himself. Uulitin ko. God sent out from Himself a Son or His Son. Are you with me? So therefore, Christmas is all about the Son of God. Ito ang kahulugan ng Pasko. Ito ay patungkol sa anak ng Diyos na yung sanggol na yon
na kung saan ipinanganak sa isang sabsaban dahil walang magbukas ng pintuan para manganak si Maria. Ipinanganak doon sa kainan ng mga tupa. Okay, doon siya pinanganak. Doon sa mga damo na kinakain ng tupa, maraming laway ng mga hayop. Maaring nilalangaw yung sabsaban na yun. And yet, the Son of God was born there. He is the King of Kings. He's God. He's your God. He's our God. And yet, He chose that place. Isang mabahong lugar na hindi lampin ang ipinangtakip. Ano? Rags. Basahan. Saan kaya galing yung basahan na yun? Nandiyan ka ba? Yan ang Pasko. Tama ba? Hindi siya anak ng isang ordinaryong tao lamang. Siya ay anak ng Diyos. He was the Son of the Highest, the offspring of the Almighty, the scholar said. God in the flesh. At yung mga theologians, ang tawag po dyan ay incarnation. Diyos nagkatawang tao. Ang sabi ng mga theologians, it is the miracle of God becoming a man. The Creator taking on the body of one of His creatures. Tingnan ninyo. God becoming a man. At ang lumikhang Diyos na yan, kinuha niya ang isang babae, one of His creature, isa sa kanyang nilikha. Okay? At doon yun ang kanyang ginamit para maisilang yung kanyang anak. Okay? There is no other way to explain that apart from the supernatural event. And then I want to make it clear sa sinabi niyang ito. Kasi marami ang sumasamba kay Maria. Because the Bible says, si Maria ang ginamit ng Panginoon, a virgin. Okay. Ang nangyari naman, yung mga tao, sinamba naman si Maria. Tama? So, sasaglitan ko lang po ito ng konti. Mary is not the Savior. Tama? In fact, Mary needs a Savior. Kaya dun sa awit niya, dun sa Luke, ang sabi niya, nagagalak ang aking kaluluwa sa Diyos na aking tagapagligtas. Yun, yung sabi niya sa Bible. Okay, can you quote that verse? In the book of Luke? Can you help me? Hindi ko na matandaan yan. Yan I think, first or second chapter. Chapter 1, verse 46. The Song of Mary. Nakalagay dyan sa Bible ninyo. Luke 1, (37) 47, the joyful song. And Mary said, 46, and Mary said, my soul doth magnify the Lord. In 47,
and my spirit hath rejoiced in God my Savior. Sa kanya mismong labi nang galing, si Maria mismo, ang nagpahayag. Ang sabi niya, ang aking espiritu ay naggagalak at nag-uumapaw sa katuwaan sa Diyos na aking tagapagligtas. So Mary knows that he needs a Savior. Pero bakit ang mga tao, sinasamba nila si Maria? Because, what? Of wrong and very wrong tradition. Ito yung namana eh. Pero the truth is, Mary needs a Savior. Mary needs Jesus Christ. Amen? He was just an instrument of God para isilang ang anak ng Diyos. Okay? And so, ang sabi nung mga scholars, there is no other way to explain that apart from the supernatural event. No wonder, sabi, the angels sang His praises. Tama? Nung panganak ang Panginoong, yung mga anghel nag-aawitan. No wonder the star spotlighted His birthplace. Tama? Yung bituin, doon nakatutok. Bakit? Because it is the Son of God that was born. Ang daming ipinanganak, wala namang tinutukan ng liwanag. Diyos lamang. Kaya nung makita yan ng 3 pantas, nakita nila, nanamangha sila. Okay, itong mga 3 pantas na ito, these are astronomers na kung saan mahilig silang mag-aral ng mga planets. And they were aware, bakit ganun? Ano? Puntahan natin yun. Ano ang sabi ni, sino yun? Nakaupong hari. Pag nakita ninyo, sabihin ninyo sa akin kung saan nyo nakita. Kasi gusto niyang patayin yung ating Savior. Pero nung nakita nila, hindi na sila bumalik. Amen? Because they believe that it is a miraculous birth. And this was the point of John when he wrote, in the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us. That is Jesus Christ. Amen? 1739. John Wesley, okay, wrote a Christmas hymn. And I know you know this. Okay? At ang kanta na ito ay punong-puno ng theological truth. Kaya alam nyo, magaganda yung mga awitin na inaawit natin sa simbahan eh. And some of the Christmas song were full of good theology that we must understand. And that song that John Wesley wrote, 1739. Now, John Wesley is a Christian. And he wrote the song. Hark the herald angels sing. Diba? Glory to the newborn King. Peace on earth, the mercy mild. God see there's reconciled. Diba? Go on, sing the song. Joyful the nations. Hindi ko alam yung lyrics.
Amen. Stop. Ayan. The second verse of the song, ito yung nakasulat. Christ by highest heaven adored. Christ the everlasting Lord. Amen? Late in time, behold, He come, offspring of virgin's womb. Okay? Veiled in flesh, the Godhead see, hail, incarnate deity. Okay? Please, as men with men to dwell, Jesus or Emmanuel, God with us. The Christmas story is a story of a miracle because it involves God. Amen? It involves God. Now let us see the purpose of Christmas. Ano ba yung layunin ng Pasko? Para magsaya tayo? Well, it's good. Amen? Para magbigay na tayo ng regalo? Walang masama. Okay? Gusto niyo akong bigyan ng regalo? Maganda. Ano? Magbigay kayo ng regalo sa mga inaanak? Maganda yun. But I tell you, that is not the purpose of Christmas. Gusto mo maglitsyon? Okay yun. Kahapon, bumili kami ng manok doon sa may bandang Aluminos. 100 piso ang 1 kilo. Mura. Hindi ba buhay yung manok? Ang ganda ng manok. Buhay, 100 pesos per kilo. Okay? Hindi mo na kakatayin kasi wala ng dugo. Hindi. Maganda, 100 Sabi ko, Brad, anong gagawin mo dyan? Sabi ko kay Brother John Lee, kay Brother Tino, kasi si Brother Albert bumili na eh. Lilitsunin namin ito, pastor, sa Pasko. Ang sarap, di ba? Iba yung litsyong manok dun eh. Iba yung ikaw ang naglitsyon, di ba? Habang umuusok, alam mo, may saya. Are you with me? Bumili ka ng litsyong manok, kulang-kulang 350. Yung 100 lang. What I'm saying this is, yung the joy of, di ba? Pag-araw ng Pasko, gagather kayo, mga anak mo, nasasaya sila. But, always understand that this is not the true purpose of Christmas. Hindi ito ang layunin. Kundi ang tunay na layunin ng Pasko ay ano? Go to verse 5. Anong sabi ron? He was made under the law, and the purpose is to redeem them that were under the law, that we might receive the adoptions of sons. Amen? So the first reason is for the redemption of sinners. Are you with me? So let us go back to the birth. Uulitin ko. Balik tayo doon sa birth. Kasi dito ibinigay the redemption to redeem them that were under the law. So the purpose of Christmas is for redemption of sinners. Balikan natin, yung ipinanganak na ang Diyos ang involved, pinili niya ang isang babae, a virgin.
What is the purpose? Bakit ipinanganak yun? The purpose is, what? For the death of that son. Tama? The birth of Christ cannot save. Christmas cannot save. But the very purpose can save. And what is that? The death of that baby who grew, and at the age of 30-something, he was nailed on the cross to pay the penalty of our sin. Tama? And whosoever believed on that cross, look up like the serpent that was hung in the desert. That alone can be saved. Can save. Yun lamang. Kaya hindi porke nagse-celebrate ang tao ng Pasko, Kristiyano na siya. Kapag nakafocus ang tao doon lamang sa kapanganakan, tama, at hindi niya ipinararating yung kanyang pananampalataya na ito ay dahilan para merong isang mamatay para sa kasalanan, he is not truly happy celebrating his Christmas or her Christmas. But when you understand, you celebrate Christmas because this is the beginning of our redemption. Tama? Ito yung pasimula ng Panginoon. Though our redemption was beforehand, nakahanda na. Kasi yung plano ng Diyos ay yun eh. Hindi ba? Nagplano ang Diyos na isang araw ipapanganak yung kanyang anak. Bakit? Kasi nakaplano siya, ililigtas niya ang sangkatauhan. He will save the sinners. We are all sinners. And we all need a Savior. We all need Jesus. And we must understand that. That Jesus was not only, he did not only remain a baby on a manger, but he became a man, grew. Tama? And one day, he died on the cross of Calvary for our sin, for my sin, for your sin. Amen. Kaya alam nyo, pag celebrate ka ng Christmas, okay, you can truly celebrate Christmas if you are saved. Ulitin ko. Tunay na makapagdiriwang ka ng isang makabuluhang Pasko kung ikaw ay naligtas sa biyaya ng Panginoon. Because the very purpose why there is Christmas is to save sinners. Amen? Yun po ang layunin ng Pasko. Secondly, not just to save sinners, but the purpose of Christmas to save sinners and adoption of sons. Pagkupkup. Tama ba? Alam niyo yung kupkup? Kukupkupin ka. Sino ba yung mga kinukupkup? Yung hindi anak. Tama? Yung hindi anak. Kaya sabi ron sa verse 5, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Sabi ron, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. So dalawang bagay ang binabanggit dito. Redemption and adoption.
So, nung isulat ito ni Pablo, what is in his mind ay yung pong mga alipin na nandoon sa market. Kasi noon, ang alipin, nasa palengke. Tama? Doon sila, alipin. Ipinagbibili yung mga alipin doon. Okay? At pagka merong nakabili, may bumibili ng alipin. Pag may nabili siya, ibig sabihin, nakalaya na. Kasi yun yung batas eh. At ang alipin naman, pag nandoon, sa nakabili, okay, siya ay napapaligiran noong pamantayan, noong nakabili sa kanya. Okay, yun yung alipin. Kagaya ng katulong dito. No, yung mga kasambahay, hindi niya pwedeng gawin yung gusto niya. Kasi kasambahay lang siya. Pero, kumbaga, merong kumuha sa kanya. At yun yung nagbabayad. Nakukuha. Noon sa panahon nila ganun. Merong kumuha o tumubos, redemption, kinuha siya doon sa pagkaalipin. Bakit? Kasi may ibinayad. Okay, para sa ganon, ito ay maipabilang sa pamilya. Kasi yung servants, when you get into the market, okay, dadalhin mo sa bahay, kasama mo na yan sa family. Kasambahay, ang tawag nga dyan. Okay, ito yung idea. Okay? Para to adopt us as son. Na tayo, alipin tayo ng kasalanan, but because there is that Son of God who was born in the fullness of time, and He grew, okay? And He was nailed on the cross, died on the cross, for our sin. That is the payment. Kaya ang sabi ni Peter, for you would not redeem with corruptible seed, but of incorruptible, with the precious blood of Christ. Tinubos kayo, hindi ng binhing nasisira, kung hindi nasisira. Ito yung hindi nasisirang dugo ni Kristo. Tama ba? Kaya bawat mananampalataya who were redeemed, who got saved through Jesus Christ, you are called the sons of God. Anak ka ng Diyos. Ang sabi nung John 1:12, but as many as received Jesus Christ, to them gave He power to become. Why become? Because before you are not a son of God. You were just created by God. But you are not a son. But when you receive Jesus Christ, nung tanggapin mo si Jesus lamang, walang iba. Okay, kung tayo noon, mananambahan tayo, ito si Maria, tagapagligtas ko to. Ito si San Pedro, tagapagligtas ko to. Itong bundok na ito, tagapagligtas ko to. Inalis mo na lahat yan. Kasi nalaman mo na ang Biblia nagsasabi na iisa lang ang namatay sa krus para magligtas. At walang iba kung hindi si Jesucristo lamang. Walang ibang napako. Not even all those saints na kinikilala ng bansa na ito, walang makapagliligtas dyan. Okay, not any name here in the Bible, but the only name of Jesus Christ shall save sinners. Amen? And when you receive that through the gospel, naunawaan mo, ebanghelyo, ito, salita ng Diyos, naririto ang katotohanan ng kaligtasan, hindi sa mga tradisyon, kung ano ang sinasabi ng Biblia. Ang Biblia nagsasabi, si Jesus lamang ang napako sa krus. Siya lamang ang tagatubos. Tama, sa atin, sa pagkaalipin. Are you there?
Kaya nga, nung tanggapin mo siya, John says in 12, but as many as receive Him, ang sino mang ang sa Kanya ay tumanggap, sa Kanya idinedeklara ng Diyos na, anak Kanya. Tama? So, hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Uulitin ko, hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Lahat ng tao nilikha ng Diyos. Pero hindi lahat anak. Sino lang yung na-adapt na anak? Yung mga taong tumanggap kay Kristo. Kasi ang sabi ron, as many as receive Him. Kung sino man dito, wala ka pang Kristong tinatanggap sa buhay mo. Okay? And you are still trusting any God in your life. Maybe those saints, or maybe ano pa man na merong pinagtitiwalaan tayo sa buhay nating tagapagligtas, iwanan mo yan. Kasi hindi yan ang sinasabi ng Biblia. Ang sinasabi ng Biblia, si Jesus lamang ang nagliligtas. Tama? Tanggapin mo si Jesus. At ang sabi ng talata, ang sabi ron sa verse 5, that we might receive the adoption of sons. Tatanggapin mo ang pagkakupkup bilang anak ng Diyos. Tama ba? And so, we can see that Christmas has a what? A deep truth. May malalim na katotohanan. Kaya nga, palagi kong sinasabi, when we celebrate Christmas, dapat naiintindihan natin bakit tayo nagsasaya, bakit tayo nagbibigay ng regalo, bakit tayo nagluluto para kumain, bakit tayo may reunion, because God has a sovereign plan. Plano na ng Diyos na merong isang araw, isisilang si Jesus na kanyang anak sa isang himalang kaparaanan. Tama? Sa pamamagitan ng isang birhen. Na ang Pasko, hindi mahalaga ang regalo. Kaya huwag ka malulungkot kahit anong regalo pa matanggap mo. Tama? Hindi mahalaga ang pagkain kahit wala kayong hamon. Kahit wala kayong keso di bola sa bahay, pag meron kang Kristo sa puso mo, nasa iyo ang lahat ng handa. Kahit wala kang buko salad, tama? Kahit wala kang lechon, magsaya ka. Kasi ang regalo ng Diyos, pinlano para sa iyo. Alam niya ang mga istoryang nagaganap dito sa daigdig na ito. Depende lang sa atin paano natin ginagawa ang historya natin. Alam ng Diyos na isang araw, magiging miyembro ka ng isang Bible Baptist Church. Particularly, isang araw, magiging tao ka dito sa Kanlubang. How do you respond in making history as a member of the church? How? How do you make history as you calling yourself Christian? I'm a Christian. How do you respond? Sapat na ba yung, I'm a Christian? Kristiyano ako. Paano ka nagre-respond na doon sa plano ng Diyos? It is not enough to call yourself, I'm a Christian. Tama? Respond to God's plan. And respond to God's purpose. The purpose is to save sinners and to adopt a son. Amen? Are you a son of God? Anak ka ba ng Diyos? No, maganda, hindi ba? Kung anak ka ng Diyos, ikaw ang dapat magdiwang ng Pasko. Because you know what is the true meaning of Christmas. Shall we all stand up, please?
Shall we pray? Let us all bow our head. Yuko po natin ang ating mga ulo, mananalangin tayo. O Ama naming Diyos, salamat sa tunay na kahulugan ng Pasko. Salamat sapagkat ngayong umaga na ang Pasko pala ay hindi aksidenteng bagay lamang na nangyayari sa tuwing ganitong panahon. Kung hindi, ito po ay nakaplano na sa inyong kasaysayang ginawa. Salamat, Panginoon, sapagkat sa takdang panahon, ibinigay ninyo para maisilang ang aming pong Panginoong Hesukristo. Salamat, Ama naming Diyos, sapagkat naunawaan din namin na ang Panginoong Jesus na siyang isinilang ay lumaki. At isang araw, siya po ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang aming kasalanan. At ito po, Panginoon, ay isang napakahalagang bagay na maunawaan namin. Ito, Panginoon, ang isang katuwaan at isang napakataas na kadahilanan bakit kami dapat magsaya at magdiwang nitong Kapaskuhan. Salamat sa biyayang kaligtasan na ibinigay po ninyo sa pananampalataya sa ginawa ng Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. Na siya po ay namatay, inilibing, muling nabuhay para sa aming kasalanan at para sa aming kaligtasan. Panginoon, ngayong umagang ito, maring may mga kapatid na naririto na walang katiyakan ng kanyang kaligtasan kay Kristo. Ikaw ang nakakaalam. Sang-ayon sa mensahe na kanyang narinig, na walang ibang tagapagligtas kung hindi si Jesus lamang. Hayaan ninyo, nabitawan niya ang lahat ng kanyang paniniwala. At ang paniwalaan lamang ay si Jesus ang siyang magliligtas, sapagkat siya lamang ang namatay sa krus ng Kalbaryo na isinilang na walang kasalanan. Panginoon, tulungan po ninyo siya na magpakababa sa iyong katotohanan at tanggapin si Kristo bilang iyong pong bugtong na anak at tagapagligtas. Kaibigan, kung ikaw yan, hindi ko alam kung sino ka. Kung ikaw yan, yumuko ka. Sambitin mo ang maikling panalangin ito ng buong puso. Sabihin mo, Panginoon, makasalanan po ako. Salamat sapagkat namatay si Kristo para bayaran ang aking kasalanan. Salamat sapagkat si Jesus, ang kanyang dugo, ang luminis at tumubos sa akin. Ngayong umaga, tinatanggap ko siya bilang aking Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Amen. Sa atin pong lahat, ano po, gusto mong pasalamatan ang Panginoon. Father, I want to thank you for the birth of Jesus Christ that was planned before your creation. And Lord, thank you because I became a part of that plan. Gusto mong pasalamatan ng Panginoon sa pangyayari na yan? You may step forward. Come on. Thank you, Lord, for saving me through the death of Jesus Christ. Thank you. Amen.
Praise the Lord. Manalangin tayo. O Ama naming dakila sa lahat, walang humpay ang aming pasasalamat. Simula, Panginoon, nang kami po ay binigyan ninyo ng katiyakan ng aming kaligtasan. Sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo lamang, na siyang natatanging biyaya ninyo sa amin. Panginoon, salamat sapagkat nagkaroon kami ng malinaw na dahilan bakit kami dapat magdiwang ngayong Kapaskuhang ito. Hindi pala dahil sa regalo, hindi pala dahil sa mga kakainin, hindi pala dahil sa mga palamuti na nakikita namin sa aming paligid, kung hindi dahil sa mga kamanghamanghang gawa po ninyo para maitupatupad ang kaligtasang pinlano ninyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. O aming Diyos, nagpapasalamat kami sa inyong mga salita na siyang ginamit ninyo bilang paglilinaw sa amin na merong isang sanggol na ipinanganak sa pamamagitan ng isang babaeng birhen, at ang sanggol na ito lumaki, namatay sa krus para sa aming kasalanan, at muli nabuhay na maguli, umakyat sa kanang trono ninyo. At ngayon, Panginoon, kami na mga iniligtas ninyo ay patuloy na nag-aantay sa kanyang pagbabalik. O Diyos, salamat po sa pag-asang ito. Nawa patuloy naming mauunawaan ang tunay na diwa at pagdiriwang ng Kapaskuhang ito. O aming Diyos, salamat, purihin kayo. Ito'y aming panalangin at pasasalamat sa inyo. At kayo pong magpala sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen.